Hamak na insekto. Sumuko ka na ngayon din. Ha 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 ha. Mismo ang dakilang elder ang nagtiyagang humabol sa akin ng 3,000 milya. Mula sa bundok Chindian hanggang sa liblib na kabundukan na ito. Talagang labis mo naman akong pinapahalagahan. Nang dumaan ka sa Yunlei, ang buhay ng 4,727 mamamayan ay kinitil mo gamit ang madugong ritual para sanayin ang iyong masamang kapangyarihan. Kailangang may sumingil sa iyo sa lahat ng utang mong dugo. 4,727 ang talas naman ng memorya mo, dakilang elder. Kasi ako, hindi ko na mabilang. Naaalala mo ba kung ilang butil ng kanin ang nakain mo na? Napakasutil mo talaga. Kaya naman pala ipinadala ka ng pinuno ng aming sekta para tugisin ako. Sa antas ng iyong kapangyarihan sa buong mundo ng paglilinang sa silangan. Tila iilan lamang ang may kakayahang tapatan o pigilan ka. Ang iyong likas na talino ay hindi nahuhuli kumpara sa kahit kanino. Ngunit ang tinatahak mong landas ay mali. Ang langit ay walang awa. Itinuturing nitong walang halaga ang lahat ng nilalang. Ang malalakas ang namamayani at ang mahihina ang nagdurusa, yan ang batas ng mundo. Hindi ba't ang landas ng pagiging immortal na tinatahak nyo ay sumasamba rin sa lakas at kapangyarihan? Ang tanging pagkakaiba ay tapos na ang iyong landas dito. Ang ataking ito ng aking espada ay tinatawag na tagabiyak ng langit. Dakilang elder, ito na ba ang tinatawag mong tagabiyak ng langit? Nabalitaan kong ginamit mo ang ataking ito noon para patayin ang halimaw na dragon sa silangang dagat. Ngunit ang lakas mo ngayon ay hanggang dito lang pala. Matagal na. Matagal na akong hindi nakakatagpo ng isang kalaban na kayang sumalag sa ataking ito. Yin Chigo. Talagang kahanga-hanga ka. Kaya naman ngayon, hindi na ako magpipigil pa. Sa ngalan ko bilang ikapitong henerasyon ng dakilang elder ng sekta ng Chindian, na si Han Shuangqing. Para sa katarungan ng 4,727 mamamayan ng bayan ng Yunlei, papatayin kita. At wawasakin ko maging ang iyong kaluluwa. Nais mo bang wasakin ang aking katawan at kaluluwa? Kung ganoon, isasama ko ang buong mundo sa aking libingan. Tagalupig ng langit. Unang espada, tagabiyak ng langit. Ikalawang espada, pagbabalik sa alabok. Tatlong espada. Bumabagsak na agila. Yanji, maaari mo sanang tinahak ang matuwid na landas. At maging isa sa mga matatag na haligi ng mundo ng immortalidad. Napakasayang talaga. Dakilang elder. Tama po kayo. Ang aking talem ay narating na nga ang hangganan nito. Mula ngayon, ang pangalan mo na ay Lian. Lian, huminto ka riyan. Babaliin ko talaga ang mga binti mo ngayon. Ikalawang elder, huwag na po kayong humabol. Ilang piraso lang naman ang 100 taong gulang na mahiwagang gulay yun, ha? Mabawasan man ng kaunti, hindi naman ikamamatay ng mga yan. Matagal ko kayang inipon ng mga yun. Na inilaan ko talaga para sa pag-refine ng mga tableta ng pundasyon. 8 piraso ng 100 taong gulang na mahiwagang gulay. Pero 1 piraso na lang ang itinira mo sa akin ngayong umaga dahil sa kakakuha mo. Ay, sayang naman po pala. Hayaan nyo, kapag nakain ko na, tutulungan ko na lang kayong magtanim ulit. Loko kang bata ka, huwag ka lang talagang magpapahuli sa akin. Kapag nahuli kita, parurusahan talaga kitang magbunot ng damo sa hardin ng mga mahiwagang gulay. Ng 3 buwan.
Ha, ha. Sa wakas, nakuha ko rin. Gagamitin ko ito ngayon para magluto ng masarap na sabaw ng mahiwagang gulay. Pagkatapos ay huhuli ako ng isang matabang baboy ramo para ay inihaw. Napakarap talaga yun. Matabang baboy ramo, heto na ako. Tingnan natin kung sinong malas ang magiging maswerte ngayon, na magiging hapunan ko. Napakaswerte ko naman. Kapasok ko pa lang, nakakita na agad ako ng ganito kataba. Kasya na ito para sa atin ng ilang araw. Teka, bakit may amoy gatas dito? Hoy, munting nilalang, huwag ka nang magtago, nakikita kita. So. Saan ka galing, munting nilalang? Gusto mo bang sumabay sa aking kumain? Huwag mo akong hawakan, ginagawa mo ba akong aso? Hindi mo naman pagmamayari ang bundok na ito, kaya malaya akong pumunta rito. Grabe, ano ka bang bagay? Nagsasalita ka pala ng wika ng tao, ikaw ang bagay, HMP. Hindi ako isang bagay. Mula kaya ako sa marangal na lahi ng Kirin, seryoso, oo naman. Ang sama naman ng ugali mo, batang Panginoon ng lahing Kirin. Kung ganoon, bakit ka nagugutom ng ganyan dito ngayon? Hindi ba't ang lahi ninyong mga Kirin ay may walang katapusang handaan? Ng pinakamasasarap na pagkain, sige na, hindi na kita bibiruin. Sakto nga, nakakabagot din namang kumain ng mag-isa. Bakit hindi na lang tayo magkasabay na kumain? Talaga ba, ikaw ang nag-imbita sa akin? Ha, sige. Napakasarap naman nito. Mas masarap pa to sa luto ng dakilang kusiniro ng lahi naming mga Kirin. Siyempre naman. Ang talento ko, si Lin Yan, sa pagluluto ang pinakamagaling sa buong sekta ng Lingyon. Lin Yan, naamoy ko ang inihaw na karne, lumabas ka rito ngayon din. Tingnan ko lang kung saan ka patatakbo ngayon. Batang Panginoon, sa wakas, nahanap din po kayo ng inyong lingkod. Nag-aalala na po ng husto ang pinuno at ang ginang dahil sa inyo. Sumama na po kayo sa akin pabalik sa lahing Kirin. Dali na. Tatakas kayo, asa pa kayo. Batang Panginoon, huwag na kayong tumakbo, hindi na kayo makakatakas. Bakit mo ako binitawan? Gusto mo ba akong mahuli at pabalaykan doon? Sino ba kasing nagsabing tumakbo ka ng mas mabilis sa akin? Kung mahuli ka nila muna, hindi na nila ako hahabulin, di ba? HMM, kung ganoon, huwag ka ring umasang makakatakas. Hinayla mo talaga ako. Tingnan natin kung hindi kita mapatid. Oh. Ikalawang elder, ang laking pagkakataon naman ito. Napadpad din po ba kayo rito sa gilid ng bangin? Para maglakad-lakad, ang ganda talaga ng panahon ngayon, haha. Kapitan Jean, bakit ka nandito? Pabalik na nga sana ako, talaga lang, ha. Sa tingin ko, nagnanakaw ka na naman dito ng mga sagradong gulay at inihaw na karne ko. Tatakas ka pa, ngayon, kahit sa dulo pa ng mundo ang takbuhan mo. Hahabulin pa rin kita para pagbunutin ng mga damo. Batang Panginoon, huwag na po kayong magpanggap. Naglabas na po ng utos ang pinuno. Na sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, kailangan namin kayong maibalik. Sandali, bibilang ako ng 1, 2, 3. Sabay tayong tatalon pababa tapos gagamit tayo ng ilusyon para linlangin sila. Kapag umabot ako sa 3, talon na tayo, narinig mo. Sige, 1, 2, 3, talon. Ikalawang elder, Kapitan Jean, paalam na po. Mauna na kami, ha. Hay nako, ang pilyong batang to. Nagawa mo pa akong linlangin. Ha, ang daling maloko ni na ikalawang elder at Kapitan Jean. Nauto nga talaga natin sila. Tama. Tiyak na nandoon pa rin sila sa gilid ng bangin at hinahanap tayo. Ligtas na tayo ngayon. Bago ninyo mahuli si Ling Yan, maghintay muna kayo ng 20,000 taon. Tara, magtago muna tayo sa abandonadong silid alkamiya ng ilang araw. Pagkatapos, bababa na tayo ng bundok para pumunta sa lungsod ng Qingyan. Sige, gusto kong kumain ng tanghulo at inihaw na manok sa lungsod ng Qingyan. Ha.
Huli kayo. Huli na kayo, Aray. Aray ko, takbo. Oh, bakit hindi na kayo tumatakbo? Akala ko ba kaya ninyong tumakbo hanggang langit? Mahal na munting Panginoon, kaibigang Linyan, huwag na kayong pumiglas. Inaasahan na ni ikalawang elder na gagamitin ninyo ang taktikang ito. Kaya dumaan kami sa shortcut. At 1 oras na kaming naghihintay sa inyo rito. Imposible. Paano ninyo na lamang dadaan kami rito, HMPH? Noong huli mong ninakaw ang aking sagradong alak, niloko mo rin ako gamit ang pekeng pagtalon sa bangin na yan. At pagkatapos ay palihim kayong bumaba ng bundok para magpakasasa sa pagkain. Ikalawang elder, patawad po, nagkamali na ako. Pangako, hindi ko na po uulitin sa susunod. Pagbigyan niyo na po ako sa pagkakataong ito. Huwag niyo na po akong parusahang magbunot ng damo, sige na po. Hindi maaari, walang bisa ang anumang sasabihin mo ngayon. Kailangan mo pa ring magbunot ng damo sa loob ng 3 buwan. Kahit isang pirasong damo, hindi dapat maiwan. Pati ang kasama mo, kailangan sumama sa iyo sa pagbubunot. Huwag po, ayaw kong magbunot ng damo. Ikalawang elder, nagkamali po ako. Pakawalan niyo ako, hindi ko na talaga uulitin. Kapitan Jean, hindi na po ako tatakas ng patago. Bitawan niyo ako. Aray. Kasalanan mo to lahat. Kung hindi mo ako tinisod, nakatakas na sana tayo kanina pa. Pero ikaw naman ang unang humila sa akin. Kung hindi, siguradong nakatakas ako. Hay nako. Patay na. Siguradong hindi ako palalampasin ng ikalawang elder ngayon. Kapag nakalabas ako rito, kailangan kong magbunot ng mga damo sa hardin ng 3 buwan. Naisip ko pa lang, kinikilabutan na ako. Hindi rin ako nalalayo sa lagay mo. Kapag nagpadala ng mga tao si Ama, siguradong ikukulong niya ako sa bahay. At hindi na ako kailanman papayagang lumabas para maglaro. Ay, oo nga pala, bakit ko ba nakalimutan ito? Oh, ano ito? Ito ang aking lihim na lagusan. Lihim ko itong hinukay nung ikulong ako sa silid kulungan noon. Tuwing ikinukulong ako rito, dito ako palaging tumatakas. Wow, ang galing mo naman. Sige, tumakas na tayo ngayon din. Tara, tatakas tayo rito at hindi na babalik. Kapag nalaman ito ng ikalawang elder, siguradong malayo na tayo. Mula ngayon, magkasangga na tayo. Sabay tayong gagawa ng kaguluhan, sabay ring tatakas. At sabay nating lalakbayin ang buong mundo ng kultibasyon. Sige, sabay tayong gagawa ng gulo at lalakbayin ang buong mundo ng kultibasyon. Ha 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 ha. Ang luma at sira-sira naman ng lugar na to. Mas malala pa ito sa kwadra ng aming lahing kilin. Pagtiyagaan mo na muna, mas mabuti na ito kaysa makulong sa silid kulungan. Ito kaya ang aking lihim na kuta. Hindi ito mahahanap ng ikalawang elder. Napakapait na nga, wala pang kabuhay-buhay ang lasa. Ang kumain ng payaldores ng ayuno na ito ay parusa talaga. Bukod sa pantawid gutom, wala talaga itong kwenta. PWE? 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 Ano ba namang klaseng bagay ito? Napakapait at napakapakla. Mas masahol pa ang lasa sa latak ng gamot. Kaya nga tuwing nagsasanay ako ng mag-isa at ito ang kinakain ko. Pakiramdam ko wala nang saysay ang aking buhay. HMM. Alam ko na, gagawa ako ng kakaibang uri ng payaldores ng ayuno. Isang payaldores lang, mawawalan ka na talaga ng ganang kumain. Para hindi na natin kailangang mag-alala sa pagkain araw-araw at hindi na maantala ang ating paglalaro. Parang kawili-wili yan Paano ito magiging kakaiba? Sige, magkasama nating gagawin yan. Kapag kinain natin ito mamaya, kaya natin maglaro ng 3 araw at 3 gabi nang walang tulugan. Nahanap ko na, para makuha ang pinakamalakas na pampagising. Kailangan nating gamitin ang 3 bagay na ito. Kailangan kumpleto to, walang pwedeng mawala kahit isa. 100 taong gulang na ampalaya, dilat ang herring, at ang tubig damong ahas ng bundok liyaw. Ano ba ang mga yan? Sa pangalan pa lang, parang hindi masarap kainin. Ano namang alam mo? Habang mas masama ang lasa, mas lalong nakakatanggal ng antok. Ang ampalaya ang pinakamapait, kaya naman pinalilinaw nito ang paningin. Ang dilatang herring naman ang may pinakamatapang na amoy. Siguradong gigising ang natutulog mong isip, at ang tubig damong ahas ang may pinakamatinding tama.
Talagang hindi mo malilimutan ang lasa nito. Sige, ako na ang kukuha ng mga yan. Mabilis akong tumakbo kaya hindi ako mahuhuli. Tunay kang kaibigan. Nasa botelya ng gamot ng ikatlong elder ang 100 taong ampalaya. At doon sa pinakaloob ng bodega, mayroong tubig damong ahas na alay mula sa mundo ng mga tao. Nakuha ko na ang ampalaya ng ikatlong elder. Pinitas ko talaga yung pinakamalaki. At piniga ko ito para maging 5 beses na mas matapang na katas. Nanakaw ko rin ang isang buong bote ng tubig damong ahas. At nakipagpalit ako para sa 3 lata ng delatang isda. Pinakuluan ko pa yan para maging purong katas. Ang lupe, simulan na natin ang paggawa ng elixir. Ahahahahahahaha. Ang galing. Dahil may kasamang buhok ng kilin, tiyak na mas tatagal ang bisa nito. Baka makatulong pa ito para madagdagan ang ating espiritual na lakas. Siyempre naman, isang kayamanan kaya ang buhok ko. Wow, napakabango, mabango pa sa mga bulaklak ng peach pero tatalab kaya ito. Siyempre, sablay ba naman ang elixir na gawa ko, ni Linyan? Subukan mo para malaman mo. Ay, ito. Ano tong lasang to? Grabe ang tama, sobrang pait. Mapait na may halong baho at asim. At may kakaibang lansa pa. Grabe, matindi nga ang tama nito. Pakiramdam ko, pati kaluluwa ko ay luminous. Napakalupit, napakahusay nito. Tingnan mo, hindi ba't wala na talaga tayong pakiramdam ng gutom ngayon? Kahit nga yung inihaw na karne na kinain natin kanina, ayaw na nating kainin, di ba? Oo nga, no, wala na talaga akong gutom na nararamdaman. Sa katunayan, parang nasusuka pa nga ako. Ito ang totoong paeldores ng pag-aayuno. Hindi lang nito pinapatay ang gana mo sa pagkain, nagpapatalas pa ng isip. Sa susunod, kapag magmumuni-muni tayo, uminom lang ng isa para makatutok sa pagsasanay. Hindi na natin kailangang mag-aksaya ng oras sa pagkain. Anong nangyari sa kanya? Mukhang kawawa naman siya. Ha, siya ang bago nating bunsong kapatid, si Xiao Shito. Balita ko, para mabilis niyang maabot ang unang antas ng chi refining. 5 araw na siyang hindi kumakain para piliting mag-ayuno. Masyado niyang pinapahirapan ang sarili niya, baka magkasakit siya niyan. Halika, tulungan natin siya. Xiao Shito, huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Senior Brother Lin yan. Maayos naman po ako. Kaunting tiis na lang po, magagawa ko ring makumpleto ang pag-aayuno ko. Huwag mo nang pilitin. May bago akong gawang pinakamataas na uri ng paeldores sa pag-aayuno rito. Isang paeldores lang, busog ka na sa loob ng 10 araw. Napakabisa nito. Talaga po, maraming salamat, Senior Brother Lin. Napakabuti ninyong tao. Walang anuman yun. Natural lang na magtulungan tayong magkakapatid sa sekta. Sige, subukan mong kainin ang isa ngayon na. Senior Brother. Ano po ito? Ang bersyong pampagising ng isip. Kinuha ko pa ang pinakakatas ng white snake grass water mula sa Laoshan. At hinaluan ng 5 beses na mas pinatapang na katas ng ampalaya. At sinelyohan ko gamit ang sabaw ng delatang herring. Di ba parang hindi ka lang nawala ng gutom? Kundi parang ayaw mo na ring mabuhay. Gusto ko nang kumain. Kahit yung mga berdeng palaka doon sa nakal-alasong latian sa labas ng sekta. Kaya kung kumain ng 3. Ayan, ganyan nga. Tandaan mo, ang totoong pag-aayuno ay para tuluyan mong maiwasan ang pagnanasang kumain. Hindi yung basta bubusugin mo lang ang tiyan mo. Ginagawa lang to ni Senior Brother para sa kabutihan mo. Anong nangyari? Xiao Shito, bakit ka umiiyak? Binigyan po ako ni Senior Brother Lin ng isang paeldores sa pag-aayuno. Napakabisa po talaga nito. Seryoso, hindi talaga ako nagugutom ngayon. Ang galing naman yan. Senior Lin yan, pahingi rin ako ng isa. Magsasanay ako ng mag-isa sa susunod na buwan para sa aking breakthrough. Hahaha, walang problema. Kumuha lang kayo ng kumuha.
Napakabisa talaga ng epekto nito. Sa ngayon nga, huwag mo nang banggitin ang pagkain. Kahit tubig, ayaw ko nang uminom kahit isang lagok. Kaya lang, medyo nakakaubos lang ng lakas ng isip. Pakiramdam ko, parang naubos ang buong lakas ng katawan ko. Ang bawat dighay ko ngayon, lasang ampalaya lahat. Ng matatabang isda at ng mapait na damong ahas. Hindi talaga mawala-wala ang lasa ng tubig na yon. Pakiramdam ko, ayaw ko nang kumain muli sa buong buhay ko. Grabe, ganoon Kat Indy. Kung ganoon, hindi ba't ito ang pinakamabisang katulong para sa solitoryong pagsasanay? Senior Liu, bigyan mo ako ng 10 piraso. Magsasanay ako ng mag-isa sa loob ng 1 buwan. Ako naman, bigyan mo ng 20 piraso. Sandali lang, huwag kayong magmadali. Mayroon para sa inyong lahat, huwag kayong mag-alala. Haha, sobrang saya ko na nakatutulong sa inyong lahat ang aking imbensyon. Haha. Ha. Ha. Ang sama naman ng lasa niyan, bakit nag-aagawan pa rin silang makuha yan? Napakakakaiba talaga ng mga tao. Mukhang napakatagumpay nga ng aking imbensyon. Sa susunod, hindi na kailangang mag-aksaya ng oras ang lahat para lang kumain. Zuni, batang gala, babalik tayo para gumawa ng mas malakas na bersyon. Ano bang nangyayari? 3 araw na ang nakalipas pero wala man lang kahit isang pumupunta rito para kumain. Hindi na ba masarap ang mga niluluto ko? Pero hindi naman maaari. Dati naman, kapag oras na ng kainan, laging siksikan sa kantina. Shaoli, halika rito at kumain ka na. Niluto ko ngayon ang paborito mong braised pork. Huwag na po, Master Chef. Kumain kasi ako ng fasting pill ni Senior Lin yan. Ngayon, kapag naamoy ko pa lang ang pagkain, nasusuka na ako. Nakakain mo na ba ang fasting pill ni Lin yan? Oo, hanggang ngayon nga ayaw ko pa rin kumain. Ako rin, kumain din ako. Pakiramdam ko hindi ako magugutom hanggang bukas ah. Ha ha ha, oo nga no. Sa susunod, lagyan natin ng kaunting sili para mas nakakagising ang talab nito. Dagdagan pa natin ng kaunting wasabi. Siguradong gising na gising ang diwa nila kapag kinain nila to. Ha 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 ha. Nakapagtataka, bakit ang tahimik ng sekta nitong mga nakaraang araw? Hindi na ba nag-insayo ang mga alagad? Saka araw-araw pang nagrereklamo sa akin ng punong kusiniro ng kantina. Sabi niya, wala na raw kumakain doon. Ikalawang elder, ano pong nangyari sa inyo? Bakit po ang putle nyo? May sakit, hindi ako may sakit. Kinain ko lang kasi yung pilula ni Linyan para hindi magutom. Ngayon, makaamoy lang ako ng pagkain, nasusuka na ako. 7 araw na akong hindi kumakain dahil sa pilula ni Linyan. Ano na naman bang kalokohan ang pinaggagawa ng batang yon? Ito ang mas pinalakas na bersyon. Mas matindi ang talab nito. Isang pilula lang, hindi ka na magugutom ng kalahating buwan. Salamat po, Senior Linyan. Linyan. Ikalawang elder, bakit po kayo napadpad dito? Ito ba yung ginawa mong pilula para hindi magutom, ha? Tingnan mo ang ginawa mo. Tingnan mo kung anong kaguluhan ang idinulot mo sa buong sekta. Bilang parusa, mag-aalaga ka sa hardin sa likod ng bundok ng 3 buwan. Dapat walang mabawalang kahit isang pirasong damo doon. At dahil kasabwat ka, damay ka rin sa parusa. Patay na. Kailangan nating magbunot ng damo. Sobrang nakakatamad namang magbunot ng damo. 3 buwan yun ah. Araw-araw tayong magbubunot ng damo, magdidilig, at maglalagay ng pataba. Mas malala pa yata yan sa parusang makulong sa piitan. Ayoko magbunot ng damo. Mas gusto ko pang makulong na lang sa piitan. Teka, pwede naman tayong tumakas ah. Sige, pero saan naman tayo pupunta? Bababa tayo ng bundok. Balita ko, napakasayang mamasyal sa lungsod ng Qingyuan doon sa ibaba. Maraming masasarap na pagkain doon.
At saka ang daming mapaglilibangan. Tulad ng tanghulo, mga hugis asukal, at pati na rin palabas ng anino. Mas masaya pa yun kaysa dito sa sekta ng Lingyon. Talaga, sige, tumakas na tayo ngayon na, SSSHHH. Hinaan mo ang boses mo, baka may makatuklas sa atin. Mamayang gabi na tayo tumakas. Sasamantalahin natin ang dilim para dumaan sa butas ng aso roon sa silid parusahan. Walang makakapansin sa atin doon. Sige, mag-impake na tayo ng mga gamit natin ngayon. Kailangan nating dalhin to. Kung sakaling makasagupa tayo ng masasamang tao, papakainin natin sila. Nang kahit isang piraso nito, siguradong mawawalan sila agad ng lakas na lumaban. Magandang ideya. Mauuna akong dumaan, sumunod ka sa akin. Mag-ingat ka, huwag kang gagawa ng ingay. Ha, nakalabas din. Sa wakas, nakatakas din tayo. Hindi na natin kailangang magbunot ng damo kailanman. Ha, oo nga. Malaya na tayo, Tara, punta tayo sa lungsod ng Qingyang. Nabalitaan ko, napakaraming masasarap na pagkain doon. At marami ring masasayang bagay na pwedeng gawin. Kakainin natin ang lahat ng masasarap na pagkain doon. At susubukan natin ang lahat ng masasayang laro. Sige, kakainin natin ang lahat ng pagkain at susubukan ang lahat ng libangan. Ha. Haha. Wow, tingnan mo. Ano yung mapupulang nakatuhog na yun? Ang bango, mukhang napakatamis. Tanghulo yan. Isa yan sa pinakamasarap na pagkaing matamis sa mundo ng mga mortal. Mamaya, ibibili kita ng 2 tuhog para makatikim ka. Tutal, marami naman tayong espiritual na bato, hindi natin to mauubos gastusin. Ang galing, gusto ko rin kainin yung mabangong tinapay na yun. At yung umuusok-usok pang siopaw. Ang kayat naman ng maliit na dilaw na asong ito. Ngayon ko lang nakita ang 2 batang ito, galing ba kayo sa ibang lugar? Boss, pabili po ng 2 tuhog ng tanghulo. Sige po. 2 barya ang isang tuhog. 2 barya bawat tuhog. 4 na barya lahat-lahat. Boss, pasensya na po. Hindi po ako nakapagdala ng pilak. Pwede po bang ito na lang ang pambayad ko, HMM? Bata, huwag mo naman akong biruin. Makakain ba ang basurang batong yan? Pilak ang kailangan ko, kung walang pilak, huwag kang bibili. Basurang bato, mataas na uri ng espiritual na bato kaya to. Sa sekta nga natin, ang isang piraso nito ay kayang ipalit sa 100 bote ng Paeldores para sa enerhiya. Bakit ba walang alam sa mamahaling gamit ang mga mortal na to? Ano nang gagawin natin ngayon? Gustong-gusto ko nang kumain ng tanghulo. Huwag ka nang malungkot, tanghulo lang naman yan. Pumunta tayo sa sanglaan para ipalit sa pilak ang mga espiritong bato natin. Pagkatapos niyan, makakabili na tayo, di ba? Oo nga pala, bakit hindi ko agad naisip yun? Dali, lakad na tayo. Boss, isasangla ko sana ito. Tutoy, huwag mo nga akong lokohin gamit ang basag na salaming yan. Hindi tumatanggap ng basura ang sanglaan ko. Hindi po ito basag na salamin. Mataas na uri ito ng espiritong bato. Magagamit ito sa pagsasanay para lumakas. HMPH, espiritong bato. 30 taon na akong nagpapatakbo ng sanglaan dito sa lungsod ng Qingyang. Ngayon lang ako nakarinig tungkol sa espiritong batong yan. Kung wala kayong pera, umalis na kayo. Huwag ninyong gambalain ang negosyo ko. Alis, alis, alis. Hala. Paano na ngayon? Kahit siopaw nga hindi na natin mabili. Gutom na ako. Huwag kang mag-alala, mag-isip muna tayo ng paraan. Hindi naman pwedeng mamatay tayo sa gutom dito sa lungsod ng Qingyang, di ba? Teka. Aha. Alam ko na. Maganda to. Ang galing.
Tingnan mo, kumikita sila ng pera sa pamamagitan ng pagtatanghal. Pwede rin tayong magpakita ng talento para kumita. Hay! Ano pa nga bang magagawa natin? Wala na nga tayong natitirang kahit isang dulang ngayon. Hindi naman pwedeng tiisin na lang natin ang gutom. At saka, magtatanghal lang naman tayo sandali. Walang makakaalam na ikaw ang prinsipeng Kilin. Perpekto, dito tayo magtatanghal. Siguradong makakakuha tayo ng maraming pilak dito. Sige na nga, sige na. Simulan na natin dali. Mamamatay na ako sa gutom Sige po, pero gagawin ko lang ang madadaling bagay. Hindi ko gagawin ang mga nakakahiyang bagay, huwag kang mag-alala. Sigurado akong madali lang to. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-anyong isang maliit na asong kulay dilaw. Iikot ka lang, gugulong, at yuyukod para magbigay galang. Iyon lang ba? Akala ko naman kung anong napakahirap, sisiw lang pala, walang problema. Lapit na kayo, huwag ninyong palalampasin ito. Panoorin ang pagtatanghal ng mahiwagang aso mula sa kanluran. Marunong umikot, gamulong, at magbigay galang pa. Ang kayat naman ng maliit na dilaw na asong ito. Talaga bang marunong siyang magtanghal? Sa mga may barya riyan, kaunting tulong naman, at sa mga wala, okay lang, panonood nyo lang ay sapat na. Manood kang mabuti, bata. Ikot. Gulong, ayan. Magbigay galang, tapos umikot ka pa ng 10 beses. Pagkatapos, gamulong ka ng 5 beses. At magbigay galang ka ulit ng 10 beses. Ang walang hiyang to. Ang lakas ng loob niyang utusan akong gawin ang lahat ng ito. Tingnan lang natin kung paano kita gagantihan. Ikot, gulong. Magbigay galang, ikot ulit. Ay, teka. Anong nangyayari? Bakit ako ang umiikot? Hahaha, bakit si kuya ang umiikot ng mag-isa? Hindi pala aso ang nagtatanghal. Si kuya pala mismo ang nagso-show, hahaha. Hoy bata, ikaw ba ang may gawa nito? Wala akong ginagawa. Ikaw lang naman ang may gustong mag-perform, di ba? Tingnan mo, hindi talaga ako. Sige na nga, papalagpasin ko muna to dahil sa pera. Papalampasin ko muna ang ginawa mo ngayon. Tabi po, paraan lang po. Ang galing, ang dami nating kinita. Makakakain na tayo ng masasarap na pagkain. Bilis, dal-iyan mo. Gusto kong kainin ang pinakamasarap na pagkain. Tuloy po kayo, mga panauhin. Pasok po kayo, sa itaas po ba kayo sa pribadong mesa o dito na lang sa ibaba? Ano pong gusto ninyong kainin? Huwag na sa pribadong mesa. Dito na lang sa ibaba, doon sa may tapat ng bintana. Lahat ng pinakamasarap na pagkain sa kainan ninyo. Ihain mo sa amin ng paisa-isa. Sige po, sandali lang po, ihahanda ko agad. Wow, ang bango naman dito. Mas mabango pa kaysa sa kusina ng aming tribong Kilin. Naamoy ko ang masarap na braised pork. May sweet and sour fish pa. Siyempre naman. May pera na tayo ngayon. Kainin mo lahat ng gusto mo, sagot ko ngayon. Ang sarap, sobrang sarap talaga. Mas masarap to ng 100 beses kumpara sa pagkain sa sekta natin. Oo nga. Simula ngayon, araw-araw na tayong kakain dito. Grabe, busog na busog ako. Parang pakiramdam ko hindi ko na kailangang kumain muli habang buhay. Oh? Oo nga eh. Matagal-tagal na rin akong hindi nabubusog ng ganito. Sana po ay nasiyahan kayo sa inyong pagkain, mga Ginoo. Ang kabuuan po ay 30 pilak. 30 pilak lang naman pala, maliit na bagay, sa'yo na ang sukli. Ginoo, ang mga tansong barya ninyong ito kapag pinagsama-sama ay hindi man lang aabot sa 1 pilak. Napakalayo pa po nito sa 30 pilak. Ano? Hindi man lang umabot sa 1 pilak. Paano mangyayari yun? Sigurado akong nakakuha ko ng 1 punong banga. Bakit ganoon ka konti? Ang tagal-tagal kaya nating nagtanghal doon. Lagot na. Nakalimutan ko ang halaga ng mga tansong barya sa mundo ng mga mortal. At kung paano ito ipalit sa pilak. Akala ko kasi ang 1 banga ng tanso ay katumbas na ng maraming pilak. Anong gagawin natin? Wala tayong ganoong aming pilak.
Kapag nahuli ba tayo, papaluan kaya tayo? Anong magagawa natin? Sige, habang hindi siya nakatingin, tumakas na tayo. Wala akong pilak. Ang aking lamon langit at lupa, maltong emperador ng kailaliman, demonyong asong tagawasak. Ang ipambabayad ko sa utang ko sa'yo. Ha? Linyan, hindi ako totoong aso, pero ikaw ang tunay na aso rito. Hoy, mga kumain ng hindi nagbabayad, huwag kayong tumakbo, huminto kayo. Oh. Ha ha ha. Haha, anong nangyari sa dalawang binatang yun? Hinahabol sila at pinapalo. Tiyak na kumain sila ng hindi nagbayad. Tingnan mo kung gaano sila kabilis tumakbo. Kasalanan mo to, nag-order ka pa ng napakaraming pagkain, sabi mo pa mayaman na tayo. Dahil sa'yo, napilitan tuloy tayong tumakas ng hindi nagbabayad sa kinainan natin. Pasensya na, pagkakamali ko. Sa susunod, titiyakin ko ng magtanong muna ng presyo. May susunod pa talaga. Sa susunod, hindi na ako makikipagtakas bayad sa'yo. O sige na, huwag ka nang magalit. Saan ba tayo matutulog ngayong gabi? May sira-sirang templo doon sa unahan natin. Doon muna tayo magtiis ngayong gabi. Hindi ko akalaing, haantong tayo sa pagtulog sa ganitong sira-sirang templo. Isipin mo, ako na tagapagmana ng kilalang tribong Kilin, ay matutulog lang pala sa bante ng tuyong dayami. Huwag ka nang malungkot. Pagtiisan na muna natin ang gabing ito. Bukas, gagawa tayo ng paraan para kumita ng pera. Kapag nakalikom na tayo ng malaking pera, doon tayo sa pinakamagandang tuluyan matutulog. At kakain ng pinakamasasarap na pagkain. 10 oras na ng gabi, bakit may umiiyak pa rito? Mukhang napakasakit ng iyak niya. Halika, lumabas tayo para tignan. Ang apo ko. Nasaan ka na ba? Maawa kayo, ibalik niyo sa amin ang apo ko. Siya na nga lang ang kaysa isang apo ng isang matandang tulad ko. Lola, ano pong nangyari sa inyo? Bakit po kayo umiiyak ng ganyan kalungkot? Ay ho, ang apo ko. Tinangay ng mga nangingidnap ng bata. Kanilang hapon, kasama ko siyang namamalengke. Pero sa isang kisap mata, bigla na lang siyang nawala. Hinanap ko siya mula kanina pang hapon hanggang gabi. Nalibot ko na ang buong bayan ng Chingen pero wala pa rin. Ayoko na ring mabuhay. Napakasama talaga ng mga nangingidnap na yan. Nagawa pa nilang tanggihan ang ganoon kaliit na bata. Lola, huwag na po kayong malungkot. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan po namin kayong mahanap at maibalik ang inyong apo. Totoo po ba? Talaga bang matutulungan ninyo akong mahanap ang aking apo? Opo, siguradong mahahanap natin siya. Sabihin niyo po sa amin. Saan po ba eksaktong kinuha ang inyong apo? Ano po ang itsura ng kumuha sa kanya? Mayroon ba silang anumang natatanging katangian o marka? Kanina pong hapon sa palengke sa kanluran ng lungsod, nakakita ako ng 2 lalaking nakasuot ng itim. Pareho silang may peklat sa mukha. Kinuha nila at tinangay ang apo ko. Tumakbo sila patungo sa kanluran ng bayan. Ay ho, matalas daw ang pang-amoy mo. Kaya mo bang maamoy ang bakas ng mga kidnapper? Walang problema. Hanggat may amoy silang naiwan, mahahanap ko sila. Kahit pa tumakbo sila hanggang sa dulo ng daigdig, maaamoy at maaamoy ko pa rin sila. Teka lang, ginagawa mo na naman ba akong aso? Sumunod kayo sa akin, naamoy ko na sila. Dito ang daan. Lola, maghintay na lang po kayo rito. Ibabalik po namin agad ang apo ninyo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po talaga. Kayo po ay tunay na mga hulog ng langit. Huwag tayong basta-basta susugod. Tiyak na marami silang nagbabantay doon. Mag-isip tayo ng paraan para mapalabas sila. At saka natin samantalahin ang pagkakataon para iligtas ang mga bata. Sige, mag-isip ka ng plano. Susunod ako sa sasabihin mo. Sisiguraduhin nating iligtas natin silang lahat. Dito na nga yun. Tignan muna natin kung gaano sila karami sa loob. May 5 kidnapper sa loob, at 6 na bata. Hindi natin sila pwedeng daanin sa dahas. Gamitin natin ito laban sa kanila. Pampadumi, magandang ideya. Kapag nagtayo sila ng husto at hindi na makatayo, doon na natin iligtas ang mga bata at hindi lang yan. Habang abala sila sa pagtakbo sa banyo, gagamit naman ako ng ilusyon.
Para isipin nilang minumulto sila. Tiyak na manginginig sila sa takot, na kahit ang mga bata ay makakalimutan na nilang bantayan. Aray ko, bakit ang sakit ng tiyan ko? Hindi ko na kaya. Sumasakit din ang sa akin. Siguradong may dumi doon sa lugaw na kinain natin kanina. Huwag kang pumunta roon, huwag mo akong iwan. May multo talaga, hahaha, mga duwag. Ang duduwag ninyo. Ah. Huwag kayong matakot, narito kami para iligtas kayo. Ah. Apo ko, sa wakas, nakauwi ka na. Tinakot mo ng husto si Lola, halos mamatay ako sa takot. Nang ulila ako sa iyo ng husto. Maraming salamat po, aming tagapagligtas. Maraming salamat po, mga tagapagligtas. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko na muling makikita ang aking anak. Hinding-hindi namin malilimutan ang inyong napakalaking kabutihan habang buhay. Maaari po ba ninyong iwan ang inyong mga pangalan? Tiyak na babawi kami sa inyo balang araw. Walang anuman po, walang anuman. Tungkulin po namin ang tumulong. Maliit na bagay lang po ito. Huwag na po ninyong isipin yon. Mga tagapagligtas, wala po akong anumang mamahaling bagay na maibibigay. Ito ang 5 tail ng pilak na inipon ko sa buong buhay ko. Tanggapin ninyo ito upang makabili kayo ng... Huwag na po, Lola. Hindi po namin kailangan ng pera. Itabi ninyo po yan para maibili ng masasustansyang pagkain ng bata para lumakas ang kanyang katawan. Gabi na po, kailangan na naming umalis. Umuwi na rin po kayo ng maaga kasama ang bata. Bantayan ninyong mabuti ang bata sa susunod. Naway pagpalain ng langit ang 2 mabuting batang ito, at naway maging ligtas at payapa ang kanilang buong buhay. Ang sarap pala sa pakiramdam na makatulong sa kapwa. Mas masaya pa ito kaysa sa kumain ng malinamnam na braised pork. Oo nga, sa susunod, kapag may nakita tayong kawalang katarungan, lihim tayong kikilos para tumulong. Upang tulungan ng mga taong nangangailangan. Ang astig kaya kapag gumagawa ng mabuti ng hindi nagpapakilala. Linyan, saan naman tayo mamamasyal ngayon? Nabalitaan kong may kapistahan sa templo sa silangan ng lungsod, napakasaya raw doon. Sige, mamaya pumunta tayo roon sa kapistahan para makitingin-tingin. Tamang-tama para makita natin kung may masasarap na pagkain o mga nakakalibang na laro doon. Bakit parang lalong lumalala ang pakiramdam ko kapag iniinom ko ang gamot na ito? Pakiramdam ko ay hindi na ako makahinga ng maayos. Lolo, ano pong nangyayari sa inyo? Saan po ang sumasakit sa inyo? Ay ho, ilang araw na akong walang tigil sa pag-ubo. Bumili ako ng gamot sa ubo dito sa klinika ng Huchentong. Pero pagkatapos kong inumin, lalo lang lumubha ang ubo ko. At ngayon, halos hindi ko na makuha ang aking paghinga. Hindi naman ito gamot sa ubo. Tubig lang ito na hinaloan ng alikabok. Nagagawa pa ng walang konsensyang may-ari na yan na magbenta ng peking gamot para may merwisyo ng tao. Lolo, huwag na po kayong magalit. Magpahinga muna po kayo rito saglit. Ako na pong baalang humingi ng katarungan para sa inyo. Sinisiguro ko po na ang walang konsensyang may-ari na yan ay hindi na muling maglalakas loob na magbenta ng peking gamot. Ginoo, anong gamot po ang kailangan ninyo ngayon? Sinisipon po ba kayo o inuubo? Ang mga gamot ko rito, garantisadong mabilis makagagaling sa inyo. Boss, grabe po ang ubo ko. Bigyan niyo po ako ng gamot para rito. Yung pinakamabisa po. At yung mabilis tumalab. Walang problema, meron ako ditong pinakamabisang gamot sa ubo. Isang tableta lang, gagaling ka na agad. 10 piso lang ang isang bote. Heto po ang gamot ninyo, Ginoo. Inumin niyo po ito sa tamang oras pag uwi ninyo. Sinisiguro ko sa inyo, bukas ay hindi na kayo uubuhin. Maraming salamat, boss. Sana nga ay mabilis akong gumaling nito. Oh, ano, nagtagumpay ba tayo? Siyempre naman, pinalitan ko ang lahat ng etiketa ng mga gamot niya. Tiyak na may magandang palabas mamaya kapag nagbenta na siya ng gamot. Boss, anong klaseng gamot ba sa sipon ito? Pagkatapos kong inumin to, maghapon akong nagtae. Halos ma-dehydrate na ako, ganoon din ang nangyari sa akin. At yung binili kong gamot sa Katie,
Lalong nangati ang buong katawan ko nung inumin ko. Sa sobrang Katie, hindi ako nakatulog buong gabi. Ibalik mo ang pera namin, ibalik ang pera. Hindi po ganoon, mga Ginoo. Hindi po ako nagbebenta ng pekeng gamot. Siguradong nagkakamali lang po sila. Nagkakamali, napakaraming tao ang narito ngayon para singilin ka. Nagkakamali ba silang lahat? Huwag ka ng maraming daldal, sumama ka sa amin. Mga kasama, huwag na kayong bibili ng gamot dito. Puro pekeng gamot ang ibinibenta sa tindahang ito. Hindi lang kayo gagaling kapag ininom nyo yan. Lalo pang lalala ang sakit ninyo. Tama, isuplang natin siya sa hukuman. At ipahuli natin siya para maipakulong. Anong nangyayari rito? Tumahimik kayo, ano bang pinagkakaguluhang yan? May nagsumbong sa amin na nagbebenta kayo ng pekeng gamot. Sumama kayo sa amin. Mabuti nga sa kanya, sa wakas, nahuli rin ng si Tim na may-ari na yan. Mula ngayon, hindi na natin kailangang matakot na makabili ng pekeng gamot. Nararapat lang yan sa mga masasamang tulad niya. Ganyan talaga kapag nagpapayaman sa masamang paraan. Mabuti naman, sa wakas, naparusahan din ng masamang tao na yan. Tingnan natin kung makakapagbenta pa siya ng pekeng gamot para may merwisyo ng tao. Tama ka. Iyan talaga ang nararapat na parusa sa kanya. Tara, tingnan pa natin kung may iba pang masasamang tao rito. Para maturuan natin silang lahat ng leksyon. Balita ko, ang may-ari ng sanglaan sa kanlurang bahagi ng bayan ay mapanlinlang na pinapalitan ng mga isinasanglang kagamitan ng mga tao. Marami na ang nabiktima at nalinlang niya. Oo nga, noong nakaraan, nagsangla ako sa kanya ng isang medalyong jade. Pero pinalitan niya ito ng peke. Noong kinumpronto ko siya para magpaliwanag, ayaw niyang umamin. At pinalabas pa niyang ako ang nandaraya sa kanya. Hahaha, may bago na naman tayong misyon. Tara, puntahan natin ang may-ari ng sanglaang yan at turuan ng leksyon. Hahaha. Anong isasangla mo? Ilabas mo na, bilis. Huwag mong sayangin ang oras ko sa negosyo. Boss, isasangla ko po ang medalyong jade na ito. Tingnan nyo nga po kung magkano ang halaga nito. Ang jade na ito ay parang ordinaryong bato lang, walang kwenta. Bibigyan na lang kita ng isang pilak. Sige na nga, isang pilak kung isang pilak. Bakit ka umalis agad ng ganoon na lang? Kitang-kita namang pinalitan niya ang medalyon mo. Anong mapapala natin kung makikipagtalo tayo sa kanya? Wala naman tayong sapat na patunay. Mas mabuti pang mag-isip tayo ng paraan, para hindi na niya ulit mapalitan ang mga gamit ng mga mamimili kailanman. Anong paraan? Malalaman mo rin mamaya. Ayos na ang mahiwagang bitag na ito. Sa sandaling subukan niyang palitan ng isang bagay, kusa itong gagana. Boss, isasangla ko po ang gintong Pulse Heiress na ito. Tingnan niyo nga po kung magkano ang halaga nito. Ang Pulse Heiress na ito ay gawa lang sa tanso, walang kwenta. Bibigyan na lang kita ng 10 barya. Boss, talagang balak niyo pa akong linlangin para makuha ang gintong Pulse Heiress ko. Napakasama ng budi mo. Imposible, sigurado akong napalitan ko na yun eh. Paanong nangyari ang ganoon? Ha? Ano bang nanggugulo rito? Ha? Anong nangyayari rito? Minumulto ba tayo? Bakit kailangan ko pang palitan ng mga gamit? Lilipad naman yun pabalik ng kusa ah. Sobrang nakakaaliw to. Tingnan mo ang itsura niya, takot na takot. Putlang-putla na ang mukha niya. Iyan ang nararapat sa mga manggagancho tulad niya. Tiyak na hindi na siya maglalakas loob na mandaya ulit. Hay! Hindi ko na alam kung paano pa tayo mabubuhay ng ganito. Tinaas ng napakataas ni Matabangwang ang presyo ng asin. Hindi na natin kayang bumili ng asin. Oo nga, kinontrol na niya ang buong bentahan ng asin sa buong lungsod ng Qinghuang. Kung magkano ang gusto niyang presyo, doon niya ibinibenta, kahit gaano pa kamahal.
Napakasakim talaga niya. Hay, tumaas na naman ang presyo ng asin. Dati, 1 barya lang kada kilo. Ngayon, 10 barya na kada kilo. Hindi na talaga natin kayang bumili niyan. Oo nga, napakasakim talaga ni Matabangwang. Ha 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 ha. Kahit tumaas ng 10 beses ang presyo ng asin, may bumibili pa rin. Ha 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 ha. Sa pagkakataong ito, magkakakamal ako ng limpak-limpak na salapi. Lilipas muna ang ilang araw at itataas ko pa ang presyo ng asin hanggang 20 barya kada guhit. Sobra na siya. Naghihirap na ang mga tao dahil hindi na makabili ng asin. Tara, nanokawin natin ang lahat ng asin niya. At ipamigay natin sa mga naghihirap na mamamayan. Magandang ideya, pero hindi natin pwedeng basta na lang agawin yon sa kanya. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Mamayang gabi, palihim tayong papasok sa kanyang bodega. At hahakutin natin ang lahat ng asin palabas. Dadalhin natin sa bakanteng lupa sa labas ng lungsod. At doon, hahayaan nating kumuha ang mga mamamayan ng libre. Ayos na, Tara, pasok na tayo. Wow, ang daming asin. Kasya na ito para pakainin ng buong lungsod ng Qingchen ng ilang buwan. Napakahusay. Hakutin natin ang lahat ng asin na to sa bakanteng lupa sa labas ng bayan. Bukas, makakatikim na ng libreng asin ang mga mamamayan. Ayos. Siguradong matutuwa ang mga mamamayan kapag nakita nila ito bukas. Oo nga. Kapag nalaman ni Matabangwang bukas na ubos na ang asin, siguradong mamamatay sa galit yon. Isipin ko pa lang, ang sarap na sa pakiramdam. Mga kabayan, dali, pumarito kayo. May libreng asin dito para sa lahat. Tig 1 kilo para sa bawat isa. Totoo ba? Ang galing naman. Sa wakas, makakatikim na rin kami ng asin, ha ha ha. Ang asin ko. Ang libo-libong kilo kong asin. Sinong nagnakaw ng mga asin ko? Huwag na huwag lang akong makakahuli sa nagnakaw ng mga asin ko. Oh, oh. 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 Ha 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 ha. Ha ha ha. Napakasarap sa pakiramdam. Tingnan natin kung makakapanlamang pa siya sa mga mamamayan. Oo nga, halos lahat naman ay naturuan na natin ng leksyon. Oras na rin para umalis tayo rito at maghanap ng iba pang mapupuntahan. Sige, hindi na rin naman masaya sa bayang ito. Saan na tayo pupunta pagkatapos nito? Hindi ko rin alam. Basta kung saan masaya, doon tayo. Malay mo, may mas kapwa na panabik na naghihintay sa atin sa unahan. Takbo, pababa na ang mga tulisan ng kuta ng Heifeng. Nandito na naman sila para magnakaw. Takbo, malalagot tayo kapag nahuli nila tayo. Hindi lang sila nagnanakaw, nambubugbog din sila. Mamang, ganoon ba talaga kasama ang mga tulisan sa kuta ng Heifeng? Madalas ba silang bumababa ng bundok para magnakaw? Oo, may mahigit 100 tulisan sa kuta ng Heifeng. Madalas silang bumaba ng bundok para magnakaw. Ninanakaw nila ang mga pera at marami na silang sinaktang taga-nayon. Wala man lang ginagawa ang pamahalaan. Hirap na kaming mabuhay. Napakasama talaga ng mga tulisang iyan. Walang awa nilang inaapi ang mga mamamayan. Sugurin natin ang kuta ng Heifeng at ubusin sila. Sige, sang-ayon ako. Pagtripan natin silang lahat, para hindi na sila muling manggahas na bumaba ng bundok para manggulo. Maglalagay ako ng mud-ulash na patibong sa lupa, at kapag natapakan nila yon, siguradong sasadsad ang puwet nila sa sahig.
Maglalagay din ako ng timba ng tubig sa ibabaw ng pinto. Para sa oras na buksan nila ito, mabubuhusan agad sila. Maglalagay naman ako ng mahiwagang spell sa loob ng silid. Nalilikha ng mga nakakatakot na boses ng multo pagsapit ng gabi. Ang galing, siguradong napakasaya nito. Papalitan ko naman ng suka ang lahat ng alak nila. At dadagdagan ko ng napakaraming asin ang mga pagkain nila. Tiyak na hinding-hindi na sila muling magtatangkang bumaba ng bundok, para lang mangagaw at magnakaw. Hindi ko na talaga makapaghintay na makita kung gaano sila kamalas. Aray ko! Sino ang naglagay ng madulas na bagay dito sa sahig? Ang sakit ng bagsak ko. Sino ang gumawa nito? Bakit may timba ng tubig sa ibabaw ng pinto? Basa na ako mula ulo hanggang paa. Ang lamig-lamig, nanginginig na ako sa ginaw. Ano ba namang klaseng pagkain ito? Napakaalat at bakit maasim ang alak na to? Tiyak na may nananadiya na pagtripan tayo. May multo sa kotang ito. Sabi ko na nga ba, malas ang lugar na ito. Umalis na tayo rito, bilis. Kapag nanatili pa tayo rito, kukunin tayong lahat ng mga multo. Hindi ko na kaya. Siguradong isinumpa ang kotang ito. Magkanya-kanya na muna tayo at maghiwa-hiwalay. Umuwi na tayo sa kani-kanilang mga bahay. Oh. Oh. Hay, nakakabagot naman. Hindi na rin masaya rito sa kuta ng Heifeng. Saan naman tayo pupunta susunod? Hindi ko rin alam, Basta kung saan may masayang mapaglilibangan, doon tayo. Nabalitaan kong magdaraos ng malaking pagtitipon para sa kanilang ika-100 taon ang sekta ng Qingyan. Sasalihan daw yon ng iba't ibang malalaking sekta. Oo nga, at mayroon ding paggawa ng mga mahiwagang elixir, paligsahan sa labanan, at kung ano-ano pa. Tiyak na magiging napakasigla roon. Baka may mga paligsahan sa paggawa ng mahiwagang tableta, labanan, at kung ano-ano pa. Siguradong magiging napakasaya at napakaraming tao roon. At baka makakita pa tayo ng mga sinaunang mahiwagang sandata. Hoy, ikaw ah. Ha ha ha, batang ding. Narinig mo ba yon? Ang dantaong pagtitipon ng sekta ng Qingyan. Siguradong napakaraming kapana-panabik na bagay doon. Paligsahan sa paggawa ng mahiwagang tableta. Paligsahan sa pakikipaglaban. Siguradong napakasaya niyan. Dali, pumunta na tayo. Tara, tingnan natin ang sekta ng Qingyan. Pero wala naman tayong imbitasyon ah. Hindi kaya tayo palayasin doon. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Sinisiguro kung makakapasok tayo ng walang kahirap-hirap. Ako po si Ling Yan, isang malayang tagapagsanay. Nabalitaan ko pong nagdaraos ang sekta ng Qingyan ng dantaong pagtitipon. Kaya naparito ako upang manood at matuto. Sana po ay mapagbigyan ninyo kami, kapatid. Sige na, pumasok na kayo. Huwag kayong gagawa ng gulo roon, ah. Ha ha ha. Maraming salamat, kapatid. Hinding-hindi po kami gagawa ng gulo. Wow, ang daming tao. Napakasaya rito, tingnan mo, napakalaki ng mahiwagang hernong iyon. Oo nga, siguradong marami tayong masasayang mararanasan dito. Panoorin muna natin ang paligsahan sa paggawa ng tableta. Ako si Lin Feng, ang pambihirang henyo sa paggawa ng tableta na minsan lang lumitaw sa loob ng 100 taon dito sa sekta ng Qingyan. Ang ginagawa kong tableta ng kagandahan ng pinakamahusay sa buong mundo. Kayang gawing kasing kinis ng porselana ang iyong balat, at panatilihin ang iyong kabataan magpakailanman. Isang lunok mo lang nito, babata ka agad ng 10 taon.
Kapatid na Lin Feng, napakahusay mo talaga. Bumili na nga ako ng tableta ng kagandahan na gawa mo. Napakagaling talaga ng tableta ng kagandahan. Gusto ko ring gumanda ng ganyan. Ano namang kapana-panabik sa tableta ng kagandahan? Mas mabuti pang gumawa ng mahiwagang gamot na nakakapagbago ng kulay. Kung makapagyabang naman, akala mo kung sino. Sa tingin ko, hindi naman talaga ganoon kahusay. Hatsing. Sino kayang naninira sa akin sa likuran ko? Kaya pala ako napabahing. Ayan, may magandang palabas na tayong mapapanood. Hintayin nating makita kung anong pambihirang itlog ng kagandahan ang mabubuo niya. Ha? Ha 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 ha. Tingnan ninyo, mga kasama, ito ang ginawa kong Paeldores ng walang kapantay na kagandahan. Ang ganda, hindi ba? Garantisadong kapag kinain ninyo ito, agad kayong magiging pinakamagandang nilalang sa buong mundo. Talaga namang kahanga-hanga ang epekto ng Paeldores na ito. Kaya lang, medyo, masyadong nakakagulat, hahaha. Ang pula ng mukha ng Elder, mukhang mansanas, hahaha. Paeldores ba talaga ng kagandahan yan? Hahaha. Mukha namang Paeldores ng blush on yan. Hahaha. Ha. 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 Napakasaya naman ito. Hindi ko akalaing ganoon katindi ang bahing ko. Hahaha, kasalanan niya. Bakit kasi nagmamayabang siya? Iyan ang napapala ng mga mayayabang. Hahaha. Sino pa ang gustong sumubok? Sino ang may tapang na humamon sa akin? Mga walang silbi ang mga alagad ng sekta ng Qingdian. Walang sino man ang makakatalo sa akin. Ha, nakita ninyo yun. Iyan ba ang tinatawag ninyong lakas ng sekta ng Qingdian? Walang binatbat, isang hampas lang bagsak na. Ha. Ha. Buti nga sa kanya. Masyado kasi siyang mayabang. Iyan ang tinatawag na karma. Kusa tuloy siyang nahulog. Ikaw ba ang may gawa niyan? Hindi ako, naging masyado lang siyang kampante. Hindi niya napansin ang baitang sa paanan niya. Talagang kasalanan niya rin naman, siya ang may gawa niyan. Ang ganda naman ng hiyas na ito. At umiilaw pa talaga. Oo nga, mukhang napakamahal nito. Kaso, wala naman tayong perang pambili. Tingin-tingin na lang muna tayo. Isang masamang kultibador ang taong yun. Gusto niyang agawin ang Bisway Bead. Kung ganoon, anong gagawin natin? Dapat ba nating sabihin sa mga elder? Huwag na. Saka natin siya pigilan kapag umatake na siya. Para maturuan siya ng leksyon. Akin ang Bisway Bead. Walang sino mang makakaagaw nito sa akin. May masamang kultibador palang nakasingit dito. Ilayo siya at imbestigahan ng mabuti.
Ang lampa naman ng estudyanteng yun. Natisod sa sarili niyang mga paa. Oo nga, oo nga. Ang tanga talaga. Hindi pa nga makalakad ng maayos, nangangahas pang umagaw ng sagradong kayamanan. Ha 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 ha. Nabalitaan niyo ba? Noong paligsahan sa paggawa ng elixir, may isang misteryosong pilyo na nanggulo kay Senior Lin Feng. Kaya napilitan siyang gumawa ng pampagandang tableta na nagpamula sa mukha niya sa loob ng 3 araw. At noong paligsahan sa pakikipaglaban naman, iyong mayabang na alagad ng Xuanshansek, bigla na lang nahulog sa arena ng mag-isa. Tiyak na kagagawan din yun ng misteryosong pilyo, pati noong subastahan. Ang misteryosong pilyo rin ang hindi sinasadyang nakapatid sa masamang kultibador. Kaya naligtas tayo. Napakagaling naman talaga ng misteryosong pilyong yun. Parang hangin kung kumilos walang bakas. Oo nga, tiyak na isa siyang nakatagong eksperto. Nasadyang tumutulong sa mga naaapi, at gumagawa ng kabutihan ng hindi nagpapakilala. Hindi man lang nila alam na tayo ang may gawa niyon. Akala pa naman nila ay mga nakatagong eksperto tayo. Siyempre naman, mabubuting tao kaya tayo na tumutulong ng hindi nagpapakilala, HMPH. Sige, tara na. Pumunta naman tayo sa susunod na lugar. Nabalitaan ko na doon sa bundok Luoxia sa harap, may isang sinaunang mahiwagang lupain na malapit ng magbukas. May mga nagliliwanag na banal na damo sa loob, at may mga bato ring kumakanta. Isang bukal na nag-iiba-iba ng kulay. Tiyak na napakasaya niyan. Tara, ubusin natin ang lahat sa mahiwagang lupaing ito. Sa atin mapupunta ang lahat ng pambihirang bagay. Kahit isang pirasong damo, walang-wala tayong aire sa kanila. May mahiwagang hardin sa kaliwa. May silid naman ng mga mahiwagang sandata sa kanan. At sa gitna ang pangunahing bulwagan. Unahin natin ang may pagkakasunod-sunod. Walang dapat makaligtas kahit isa, maliwanag. Akin ang mga mahiwagang halamang nagliliwanag. Sa'yo naman ang mga kumakantang bato. Walang problema, syempre, pinakamagaling kaya tayong magkapareha. Oh. Ipaghanda muna natin sila ng munting sorpresa, para naman makapag-ehersisyo sila ng kaunti. Grabe, napakasama naman ng mahikang porma sayon mong yan. Tiyak na iikot-ikot sila riyan hanggang bukas. Sakto, para may oras tayong pitasin ang mga mahiwagang halaman. Pagdating ng oras na matauhan sila, matagal na nating nasimot ang mahiwagang hardin. Wow, napakaraming mahiwagang halaman. Akin ang lahat ng ito. Kakainin ko silang lahat. Huwag ka nang tunganga riyan. Bilasan mo ng mamites. Kapag nasira nila ang porma sayo ng teleportasyon, mawawala na tayo ng parte. Ang sarap naman ito. May kakaibang tamis. Mas masarap pa ito sa mga seresa ng sektang Lingyun. Huwag puro pagkain lang ang asikasuhin mo. May ilang sanlibong taong loto ng halimaw pa doon. At may mga kumikinang na damo rin. Ayos, walang natira kahit isang pirasong damo. Perpekto. Sobrang busog ko na. Pakiramdam ko, hindi ko na kailangang kumain ng 1 buwan. Nasira na ang porma sayo ng teleportasyon. Dali, sugod na kayo sa loob at agawin ang mga kayamanan. Ano? Nasaan ang mga mahiwagang halaman? Ang 1,000 taong mahiwagang halaman natin, nasaan? Sinong may gawa nito? Kahit isang pirasong dahon, walang natira. Sino bang walang hiyang gumawa nito? HMP. Siguradong pupunta sila rito mamaya. Kailangan nating gumawa ng paraan para maantala sila. Ipaubaya mo sa akin, tiyak na magpapatayan sila sa tindi ng gulo. Walang oras na dapat sayangin, agawin natin ang mga mahiwagang kayamanan.
Bilis, tingnan nyo, may mga halimaw. Ang daming halimaw na dumaan sa 3 pagsubok. Mag-ingat kayo, sabay-sabay tayong sumugod. Patayin ang mga halimaw at agawin ang mga mahiwagang kayamanan. Mayaman na tayo, ang ganda nito, pati na rin ang isang to. Kukunin ko ang lahat ng ito. Nakakainis talaga. Ang tagal nating nakipaglaban, tapos mga kuneho lang pala to. Sayang lang ang pagod natin. Huwag na kayong maghukay dyan, bilis, pumunta na tayo sa sentrong templo. Tiyak na may mga sinaunang mahiwagang kayamanan doon. Mamaya, ituturo ko sa kanila ang tamang daan. Para malaibat nila ng maayos ang nakatagong mundong ito. At para mapunta sila sa mabahong putikan. Aling daan ba ang papunta sa sentrong templo? Hindi ko alam, walang marka sa mapa. Mga iginagalang kong kapatid, naliligaw rin ba kayo? Galing lang ako doon sa pinakakaliwang daan. Nakakita ako ng gintong liwanag doon at naramdaman ko rin ang aura ng mga mahiwagang kayamanan. Tiyak na yon ang daan patungo sa sentrong templo. Ang galing! Sumunod kayo sa akin, sugurin natin ang sentrong templo at agawin ang mga sinaunang mahiwagang kayamanan. Hahaha, tiyak na hindi nila maiisip na mabahong putikan pala ang dulo ng kaliwang daan na yon. Ang saya-saya naman ito. Kapag nalaman nilang naisahan ko sila, tiyak na mamatay sila sa galit. Mag-ingat kayo, napakataas ng antas ng kapangyarihan ng mahiwagang pagong na ito. Ang lakas niya ay hindi bababa sa antas ng gininto angkor. Huwag kayong mag-alala, ipaubayan niyo sa akin. Teka, anong nangyayari? Bakit siya biglang natamba ng mag-isa? Siyempre naman, ako kaya ang batang Panginoon ng lahing kilin. Isang hamak na pagong lang, naglakas loob pang magmayabang sa harap ko. Hoy, munting pagong. Ilabas mo ang lahat ng itinago mong kayamanan. Kung hindi, babasagin ko ang shell mo. Wow, ang daming kayamanan, mayaman na talaga tayo. Napakabait naman. Sa susunod na pagkakataon, bibisitahin kitang muli. Perpekto, nasa atin na ang lahat ng kayamanan. Pwede na tayong umalis. Tama, kapag hindi pa tayo umalis ngayon, maabyutan na nila tayo rito. Nandito na rin naman tayo. Kailangang may maiwan namang alaala. Ang pangit naman ng guhit mo. Saang banda ang pangit, ang kaya't kaya nito? Nako, hindi maganda to. Napaandar ko ang ritual ng kusang pagsira ng mahiwagang lupain, anong gagawin ko ngayon? Bilis, tumakbo na tayo. Teka, hindi pwedeng tayo lang ang tatakas. Kailangan natin silang babalaan, kundi ay mababaon sila sa loob. Saklolo, guguho na ang lugar na ito, takbo na kayo. Huli na ang lahat kapag hindi pa kayo tumakbo. Oh. 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 Muntik na akong mamatay sa takot. Muntik na tayong mabaon sa loob. Buti na lang talaga at binalaan tayo ng binatang yun. Sinabi mo pa, napakabait na tao ng binatang yun. Dapat talaga natin siyang pasalamatan ng maayos mamaya.
Hoy, anong mga mahiwagang kayamanan ang nakuha nyo? Bakit ako, wala man lang akong nakuha kahit isa? Ako rin, wala akong nakuha. Walang laman ng taniman ng mga mahiwagang halaman. Pati ang silid ng mga mahiwagang kagamitan, simot din. Hindi man lang ako nakatapak sa pinakapangunahing silid. Ako rin, nahulog lang ako sa isang mabahong pasali. Nangangamoy na ang buong katawan ko. Niloko tayo. Ang binatang yon na nagbabala sa atin. Siya pala ang nagnakaw ng mga kayamanan. Halika, balikan natin siya. Napakasama ng ugali, nag-iwan pa talaga siya ng sulat para asarin tayo. Huwag na huwag lang siyang magpapakita sa akin. Kapag nahuli ko siya, talagang tatalupan ko siya ng buhay. Mga giliw kong tagapakinig, nabalitaan nyo na ba? Nang magbukas ang sinaunang mahiwagang lupain sa bundok ng Luoxia, may ilang taong nakasuot ng simpleng damit, na may kasamang isang maliit na asong dilaw. Doon sa may portal sa bunganga ng lambak, gumamit sila ng mahika ng ilusyon para gumawa ng mga pekeng halimaw. At sinadya pa nilang ituro ang maling daan, para paikot-ikutin sa kanilang mga palad ang mga tanyag na sekta. At ang matindi pa, doon sa pangunahing silid ay nag-iwan sila ng ukit, ng 4 na malalaking salita na, "Salamat sa inyong pagtangkilik." Balita ko, saan mang mahiwagang lupain sila lumitaw. Tiyak na walang matitirang kahit isang damo at simot na simot ang mga kayamanan. Wow, ang daming kayamanan. Ang yaman na natin. Oo nga, oo nga. Hatiin na natin to dali. Gusto ko yung umiilaw na mahiwagang halaman. At saka yung kumikinang na mga kayamanan. Akin tong aklat ng espada. Sakto, kailangan ko ng bagong teknik sa espada. Hindi pwede. Akin tong perlas na umiilaw sa gabi, pwede ko tong gawing ilaw. Bakit sa iyo mapupunta yung perlas? Gusto ko rin yan. At bakit sa iyo naman yung aklat ng espada? Gusto ko rin matuto ng teknik sa espada. HMP. Sige na, huwag ka nang magalit. Sama-sama nating basahin ang aklat ng espada. Tapos sabay nating gamitin yung perlas. Ano? Okay ba? Talaga ba? Oo naman, totoo to. Hindi ba tayo ang pinakamahusay na magkapareha, Sinta? Siyempre, dapat lang tayong maghati rito. Yay! Napakabait mo talaga. Ha! Ha ha! Linyan, saan naman tayo pupunta susunod? Bumalik muna tayo sa lungsod ng Qingxiang para magpahinga. Ang tagal ko nang hindi nakakakain ng tamhulo at inihaw na manok doon. Gusto ko yan, gusto ko yan. Gusto kong kumain ng 10 tuhog ng tamhulo at 3 inihaw na manok. Nabalitaan mo ba? Muling nagpakita ang salot ng mahiwagang lupain. Balita ko, nilimas nila ang buong mahiwagang lupain ng bundok Luoxia. Oo nga, nakakatakot naman yun. Sa susunod, hindi na talaga ako maglalakas loob na pumunta sa kahit anong mahiwagang lupain. Kapag nagkasalubong kami, siguradong mawawala sa akin ang lahat. Balita ko, mukha raw silang nakakatakot at mababangis. May berdeng mukha, matutulis na pangil, at kumakain pa raw ng mga bata. Hala, oo nga, oo nga. Narinig ko rin, ano nga uli ang tawag sa aso ng mangkukulam na yon? Ang lumalamon ng langit, leon ng lupa, tagatupok ng bundok at kawayanan. At ang tagapuksa ng demonyong aso ng kabilang buhay. Kailan pa hamaba ng ganyan ang mga bansag sa'yo? Sa tingin ko, mas magandang pakinggan yan kaysa sa batang pinuno ng tribo ng Kilin. Kaya naman bibigyan talaga kita ng mas astig at mas pasiklab na bansag. Tatawagin kitang tagatupok ng langit, tagatugis ng kailaliman, hatid sindak, tag-asira, at dakilang mandirigma. Sa wakas, nakabalik din. Wala pa ring tatalo sa kasiglahan ng lungsod ng Qingyang. Sinasabi mo pa, amoy ko na ang masarap na tamhulo, dali, bilasan natin.
Haha, ang tagal mong hindi napadpad dito, Iho. May pambili ka na ba ngayon ng dalawang pinakamalaking tanghulo? Opo. Opo, Manong. Noong nakaraan, medyo gipit pa ako. Pero ngayon, siguradong makakabili ako. Ha. Oh heto, para sa'yo. Sa susunod ulit, Ang sarap, ganoon pala ang lasa ng tanghulo. Oo nga, Sabi ko naman sa iyo, masarap talaga ang tanghulo, di ba? Maghanap muna tayo ng tuluyan na matutulugan. Pagkatapos, kain tayo ng litsong manok. Sige, gusto ko yung pinakamalaking litsong manok. Teka, si Lola at ang apo niya yon, Oo nga, mukhang magaling na at masigla na ang apo niya. Kayo po pala yan, aking tagapagligtas. Sa wakas, nagkita po tayong muli, kuya. Salamat po sa pagliligtas sa akin. Walang anuman po, Lola. Maliit na bagay lang po yun, huwag niyo na po alalahanin. Aking tagapagligtas, gawa ko po mismo itong kakaning osmanthus. Tikman niyo po. Noong nakaraan po, hindi niyo tinanggap ang bayad ng isang matandang tulad ko. Kaya sana po ay tanggapin niyo ito bilang munting pasasalamat ko. Tanggapin niyo na po ito, pakiusap. Maraming salamat po, Lola. Paborito ko po talaga ang kakaning osmanthus. Sige po. Napakarap, mas masarap pa ito sa mga kakanin sa sektang Lingyon. Oo nga, napakasarap talaga. Napakasarap naman nito. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito kasarap na kakaning osmanthus. Oo nga, napakahusay niyo pong gumawa ng kakaning osmanthus, Lola. Kaya lang, bigla ko tuloy naalala ang mga mahiwagang putahing niluluto ng ikalawang elder. Dahil sinabi mo yan, bigla ko rin tuloy silang naisip. Wala talagang tatalo sa masarap na sabaw ng gulay ng ikalawang elder. Oo nga, pati na rin ang mga mahiwagang mylocotyn na itinatanim niya. Napakalaki at napakatamis ng mga yon. Kumusta na kaya ang ikalawang elder ngayon? Galit pa kaya siya sa atin hanggang ngayon? Ano kaya kung palihim tayong bumalik sa sektang Lingyon para tumingin-tingin? Bisitahin natin ang ikalawang elder. At para makakain na rin ng mga mahiwagang gulay at mga peach doon. Magandang ideya, bukas na bukas din ay babalik tayo sa sektang Lingyon. Papasok tayo ng palihim, tapos aalis din agad pagkatapos makasilip, para hindi tayo mapansin ng ikalawang elder. Sige, sa ganoong paraan, makakakain na tayo ng mga mahiwagang gulay at peach. HMP. Buti na lang walang nakakita sa atin. Pumunta tayo sa mahiwagang taniman ng gulay ng ikalawang elder. Baka may mga hinog na ring peach doon. Sige, bilis, dal-iyan mo. Hindi na ako makapaghintay. Dapat ay bumalik na ang dalawang batang si Linyan. Hinihintay ko lang silang bumalik para magbunot ng mga damo rito. Nagtanim pa nga ako ng mga paborito nilang peach para lang sa kanila. Ikalawang elder, araw-araw nyo talaga silang inaasahang babalik. Kung malalaman lang nila kung gaano nyo sila naaalala, tiyak na matutuwa ng husto ang mga batang iyon. Hala! Patay, naghihintay pa pala ang ikalawang elder na bumalik tayo para magbunot ng damo. Anong gagawin natin? Ayaw kong magbunot ng damo, anong magagawa natin? Tumakbo na tayo, kapag nalaman ng ikalawang elder, hindi na tayo makakatakas. Muntik na akong mamatay sa takot, kaunti na lang, nahuli na sana tayo para maglinis ng damo doon. Oo nga, sobrang nakakatakot. Mukhang hindi muna tayo pwedeng bumalik sa sektang Lingyon sa ngayon. Nabalitaan ko na nagdaraos ngayon ang bayan ng Qingxi ng isang pambihirang pista ng mga palabas na nagaganap lamang minsan sa bawat 100 taon. May mga nagtatanghal doon na bumubuga ng apoy, mga paring dawes na gumagawa ng magic, at mga mandirigmang lumulunok ng espada. Sobrang gulo at saya doon, kaibigan. Narinig mo ba yon? Siguradong napakaraming masasayang bagay sa pistang iyon. Sige, tara na sa bayan ng Qingxi. Pumunta tayo doon para simulan ng bago nating pakikipagsapalaran. Ha.
Wow! Ang daming tao, oo nga. Napakasaya naman, tingnan mo, may 5 dragon at 5 leon doon. Linyan, tingnan mo, ano yung umiikot-ikot na yun? At yung isa pa na lumaki ng husto ng hipan. Yung makulay na bagay. Wind mo lang tawag doon. At lobo naman ang isa na yan. Bibilhan kita mamaya. Linyan, gusto ko niyan. Yung matamis na bagay na hugis hayop. Sige. Bibilhan kita ng pinakamalaking candy na hugis dragon. Manong, pabili nga po ng pinakamalaking candy na hugis dragon. Sige po, Suki, sandali lang po. Li Xiaohuo. Li Xiaohuo, nasaan ka? Li Xiaohuo, huwag kang pakalat-kalat. Tanghulo, bili na kayo ng matamis na tanghulo. Gusto kong kumain ng tanghulo. Teka, bitaw muna. Hala, ang kayat naman ng tutang ito. Gusto mo rin ba ng tanghulo? Kaso, wala ka namang pera eh. Li Xiaohuo, saan ka ba nagpunta? Kinabahan ako doon akala ko nawawala ka na. Gusto ko ng tanghulo. Napakatakaw mo talaga. Dahil lang sa tanghulo, kinalimutan mo na ako. Wow, grabe, nakakabuga siya ng apoy. Oo nga, ang lupay. Napakahusay. Ito na ang pinakamalaking apoy na nakita ko. Napakagaling niyo talaga, Master. Isa pa, isa pa. Teka, kailan pa ako naging ganito kagaling? Munting engot ka talaga. Muntik na tayong mabuko, hindi ko naman sinasadya eh. Kasi naman, bakit ba ang liit ng binubugan niyang apoy? Wow! Napakagaling niyo talaga, Master. Nakakapagpalitaw talaga siya ng ginto. Gusto ko ng 10. Ako rin, gusto ko ng 100. Ilusyon lang ang ginagawa niya. Hindi naman talaga totoong ginto yun. Talaga. Pero kitang-kita ko na nagpalabas siya ng ginto Malalaman mo rin mamaya. Master. Maawa po kayo, gawan niyo naman po ako ng kahit kaunting pilak. May sakit po kasi ang apo ko. Kailangan ko ng perang pampagamot. Nako, hindi maganda ito. Hindi tapat ang puso mo. Kaya hindi ko ito magawang pilak. Ang pilak ko. Iyon ang perang pampagamot sa apo ko. Manloloko ka. Huwag mo nang lokohin ang mga tao. Sino kang paslit ka para manggulo sa negosyo ko? Kundi, makakatikim ka sa akin. Makakatikim sa iyo. Tingnan nga natin kung ano ang kaya mong gawin sa akin. Kung talagang magaling ka, gawin mong ginto ang batong ito. Kay kulang sa mahiwagang enerhiya ang batong ito. Hindi ko ito mababago. Ganoon ba? Kung ganoon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano. Wow, ang batang ito ang tunay na maestro. Manloloko lang pala ang paring yon.
Lola, ito po ang pilak ninyo. Hawakan ninyong mabuti. Salamat sa iyo, maraming salamat. Napakabuti mong tao. Mabuti naman at naparusahan din sa wakas ang manloloko. Oo nga, nood na lang tayo ng ibang palabas. Wow, hindi ba siya natatakot na masaksak ang sarili niya? Huwag kang mag-alala, peke lang yan. Umuurong naman ang talim ng espada niya. Naku po, may nangyaring masama sa maestro. Ano ang gagawin natin? Bilis, tumawag kayo ng manggagamot. Grabe, napakahusay mo talaga. Muntik na akong mamatay sa takot kanina. Napakagaling talaga ng maestro. Tinulungan mo ba siya kanina? Oo, hindi rin kasi madali ang sitwasyon niya. Naghahanap buhay lang din naman siya para may makain. Ha. Ha. Lumayas kayong lahat. Inarkila na ng boss namin ang buong tanghalang ito. Bakit? Bumili naman kaming lahat ng tiket. Dahil ang boss namin ay si Liu Laokai. Sa lungsod ng Qingshan. Ang boss namin ang may huling pasya sa buong pista ng sining. Mang, sino po ba yung Liu Laokai na yan? Bakit naman napaka-abusado niya? Hay! Si matandang Liu ang hari-harian dito sa bayan ng Qingan 2. Inangkin niya ang buong lugar para sa pagdiriwang ng Bakery 3. Lahat ng mga artista kailangang magbayad sa kanya ng napakalaking halaga para sa proteksyon 4. Kapag hindi nagbayad, hindi papayag ang magtanghal 5. Yung entablado kanina, 6. Kaya gumuho yun dahil hindi nakabayad ng proteksyon ang nagtatanghal 7. Pinalaya sila ng mga tauhan niya 8. Sobra naman siyam. Ang lakas naman ng loob niyang mang-api ng kapwa 10. Napakasama talaga ng budi nitong si matandang Leo 11. Ang singil niya ngayong taon, 3 beses ang itinaas kumpara noong nakaraang taon 12. Maraming artista ang hindi makabayad. 13. Kaya wala silang magawa kundi umalis na lang sa bayan ng Qingyang 14. Boss, nakikiusap po ako. 15. Hayaan niyo na po kaming kumanta rito. Hay 16. Hindi naman sa ayaw ko, si matandang Leo ang hindi pumapayag 17. Kapag nalaman niya ito. 18. Tiyak nawawasakin nila ang tsaan ko 19. Itay. Gutom na po ako. 20. Gusto ko pong kumain ng manto 21. Nene, huwag ka nang umiyak. 22. Kunin mo itong pera at bumili ka ng manto, ha 23. Talaga po. Siyempre naman, totoo ito 24. Salamat po, napakabuti niyo pong tao 25. Napakasama talaga ng matandang Leo na yan 26. Dapat talaga siyang maturuan ng leksyon 27. Para hindi na siya muling mang-api ng iba, sige 28. Pagtulungan nating isahan siya 20. Tingnan mo ang inihanda kong sorpresa para kay matandang Leo 30. Ano yan 31? Pulbos na nakakakiti 32. Kahit konti lang ang damaykit sa balat mo, tiyak nakakamutin mo ang buong katawan mo sa tindi ng KT 33. Hala 34. Hahaha 35. Napakalaki na naman ang kinita ko sa pagdiriwang ng Bakesy ngayong taon 36. Ang mga artistang ito ang aking gatasan ng pera 37. Ang Katie talaga 38. Bakit ba napaka-Katie nito? Hahaha 30. Amo, ano pong nangyayari sa inyo? Amo 4 na po. Ano pong nangyayari sa inyo? Amo. Bilis, ihanap niyo ako ng manggagamot 41. Napaka-Katie, mamamatay ako sa Katie 42. Ang saya nito 43. Tingnan mo nga ang hitsura niya 44. Hahaha 45.
Simula pa lang ito. Marami pang mas matinding sorpresa ang naghihintay sa kanya mamaya. Hindi ko alam kung anong nangyayari kay Senyor ngayon. Sobrang Katie raw ng buong katawan niya, hindi siya mapakali. Sana mabawasan ng Katie kapag uminom siya ng tsaa. Ngayon, may magandang palabas tayong mapapanood. Oo nga. Kapag nainom niya ang suka at nakain ng wasabi mamaya, tiyak na magugulat siya ng husto. Senyor, ilalagay ko na lang po rito ang tsaa at merienda ninyo. Napaka-Katie, parang mamatay na ako sa Katie. PWE? Ano ba to? Bakit sobrang asim? Tubig, tubig, ang anghang, mamamatay na ako sa anghang. Sinong may gawa nito? Sinong nang-ahas na maglagay ng kung ano-ano sa tsaa at merienda ko? Alamin ninyo, hanapin ninyo kung sino ang may gawa nito at dalhin sa akin. Ang sarap sa pakiramdam, bagay lang sa kanya yan. Tingnan natin kung makakaya pa niyang mang-api ng kapwa pagkatapos nito. HMP. Huwag kang magmadali. May isa pang huling malaking sorpresa na naghihintay sa kanya. Bukas, puntahan ninyo ang lahat ng hindi pa nagbabayad ng buwis para sa proteksyon at palayasin ninyo ang mga nagtatanghal na yan. Sirain at pagbabaradya ninyo ang lahat ng gamit nila. Naiintindihan nyo ba? Tingnan ko lang kung sino pa ang mangangahas na lumaban sa akin. Opo, senyor. Oh. May multo, gumagalaw ang upuan ng mag-isa. Saklolo, senyor. May multo talaga. Siguradong dahil ito sa rami ng kasamaang ginawa natin. Sinisingil na tayo sa mga kasalanan natin. May multo. Hindi na tayo pwedeng manatili sa mansyong ito. Takbo, may multo. Hahaha. Hahaha, ang saya naman ito. Ang tindi naman ng mahika mo. Simple lang na mahika yan. Siguradong iisipin niya ngayon na minumulto ang mansyon niya. At hindi na siya mangangahas na bumalik pa rito. Nabalitaan mo na ba? Minumulto raw ang mansyon ni Senyor Leo. Kagabi raw, gumalaw ang mga upuan ng mag-isa. At natamba pa si Senyor Leo kaya nagkapasa-pasa ang mukha niya. Oo nga. Siguradong hindi na matiis ng langit ang mga kasamaan niya. Kaya nagpadala sila ng multo para parusahan siya. Mga master, nagmamakaawa po ako. Tulungan ninyo akong paalisin ang multo. Kahit magkano po, ibibigay ko sa inyo. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Leo. Papalayasin po namin ang multong iyon. Mahal na multo, patawad po, nagkamali po ako. Hindi ko na po uuliting mang-api ng iba. Hindi ko na po sila sisingilin ng bayad para sa proteksyon. Nagmamakaawa po ako, patawarin ninyo ako. Ha. Ha. Ha 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 ha. Oh. Oh. Wow, ang sigla naman dito. Mas masaya ito kumpara noon. Oo nga. Ngayong wala na ang pang-aapi ni Leo Laokay. Masaya na ang lahat. Anren, maraming salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin alam kung saan kami pupulutin ngayon. Walang anuman. Tungkulin ko pong gawin iyon. Salamat at pinalayas mo si Leo Laokay para sa amin. Oo nga po. Mula ngayon, hindi na namin kailangang magbayad para sa proteksyon. Walang anuman sa inyong lahat. Ang mahalaga, masaya kayong lahat. Oh.
Wow, napakagandang bahaghari. Napakahiwaga. Napakagaling mo, kapatid. Ang galing mo talaga, Linyan. Salamat po sa inyong lahat. Huwag na po kayong mahiya. Maliit na pasasalamat lamang po ito mula sa amin. Tinulungan mo kaming palayasin si Liu Laokai. Hindi na namin alam kung paano ka pasasalamatan. Oo nga, tanggapin mo na ito, pakiusap. Ha 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 ha. Wow, tayo ba 这是 ito? 我们啊！ Oo nga. Paano niya nalaman ang kwento natin? Kanina ko pa kayo nakilala. Nabalitaan ko ang lahat ng kabutihang ginawa ninyo sa Qingxi. Ngayong beses, tinulungan ninyo ulit kaming palayasin si Liu Laokai. Maraming salamat talaga sa inyo. Ang papinaanino na ito ay sadyang ginawa ko para sa inyo. Salamat sa iyo. Ito na ang pinakamagandang Reg Along natanggap ko. Salamat po, napakaganda nito. 好看了。 Itong dalawang maliliit na pape ay regalo ko sa inyo. Sana ay maging masaya kayo palagi sa hinaharap. At patuloy na tumulong sa iba. Opo, tiyak po namin gagawin yan. Ha? Ha? Ha ha ha. Sa susunod na Bakesea Festival, babalik ulit kami, ha? 我们还来，好！ Nunulit kami ng pagtatanghal ninyo sa susunod na taon. Tapos na ang Bakesea Festival. Kailangan na rin ba nating umalis? Oo nga, walang piging na hindi natatapos. Pero huwag kang mag-alala. Marami pa tayong mararanasang masasayang bagay. At marami pa tayong makikilalang mga kawili-wiling tao. Mga giliw kong tagapakinig. Alam nyo ba? Noong huling Bakesea Festival, may dumating na dalawang misteryosong binata. May kasama silang isang maliit na asong dilaw, na palaging nagtatanggol sa mga naaapi, at nagpaparusa sa mga masasama habang gumagawa ng mabuti. Pinagtripan nila ang mapang apeng si Liu Laokai gamit ang makating pulbos. At pinalitan ng kanyang tiyan ng suka. Napakagaling talaga nila. Tunay silang mga bayani. Oo nga. Tinawag silang lahat ng mga pilyo ng Bakesea Festival. 会捣蛋鬼， Kahit mahilig silang magbiro at mag-prank, mabubuti naman silang tao. Mabuti, mabuti, mabuti. Sana talaga, pumunta rin dito ang mga pilyo ng Bakesea Festival. Oo nga, kapag narito sila, wala nang mangangahas na umapi sa atin. Ang dalawang pasaway na batang yun kay tagal nang umalis. Hindi man lang naisip ang bumalik para bumisita. Ang laki-laki na ng mga mahiwagang gulay pero wala nang pumupunta para magnakaw. Iniisip nyo na naman silang dalawa, ikalawang elder. Sino naman ang nag-iisip sa kanila? Ang iniisip ko, na dapat ko silang parusahan na magbunot ng damo sa Sandway ng walang labis. At walang kulang kahit isa. Sige na nga, ikalawang elder. Alam ko namang sa loob-loob nyo, kayo ang pinaka-nangungulila sa kanila. Tingnan nyo, ito ang sulat na ipinadala sa akin ng pinuno. Sinasabi rito na masaya naman daw doon si Xiaofeng, kaya huwag na raw tayong mag-alala. HMPH. Mabuti naman kung masaya sila. Basta huwag lang po silang gagawa ng gulo sa labas, elder. Hinog na ang mga mahiwagang peach. Ito ang pinakamalalaki at pinakamatatamis sa lahat. Pinitas ko po ito para sa inyo. Kung narito lang ang dalawang pasaway na yun. Tiyak na matagal na nilang ninakaw ang lahat ng mga mahiwagang peach natin, elder. Ano kaya kung magpadala tayo ng maghahanap sa kanila? Huwag na. Dapat lang na lumabas sila para makita ang mundo at matuto. Kapag nagsawa na sila sa paglalaro, kusa rin silang babalik.